Duterte. Ikaw ang mag-aahon sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawat kamay tayo para sa pag-asenso. Commander, could you give the order of Tikas? Bawat ako, tayong lahat. Secretary Delfin Lorenzana, Secretary Silvestre Bellio, who is from here. His house is just about a kilometer away. Sumama siya sa akin to visit you. Undersecretary Artur Tabaquero, Undersecretary Cesar Llano, General Ricardo Visaya, Lieutenant General Eduardo Anyo, Brigadier General Paul Atal, officers, men and women of the 5th Infantry Division, Star Troopers, my beloved countrymen, soldiers of this republic. I have a very limited time because nagsisira ka agad dito. I have to go to Cabanatuan for another appointment. But meron akong mga mensahe sa inyo. Well, for one, we are talking now with the Oslo authorities providing the good offices para makapag-usap tayo sa mga komunista pati ang Republika. Now, let me tell you from the heart. Masakit to kasi alam mo, natural enemy. But let me also remind you na itong natural enemy natin na gustong patayan rin are Filipinos. And kaming lumaki na since estudyante kami noon. And then naging presidente ako. Basahin ko yung Constitution, baliktarin ko man o sidewise. It is really my golden duty to seek peace for the land. Ang trabaho ko is maghanap ng paraan kung paano natin matapos ang patayan sa kapwa Pilipino. And I have done everything. As a matter of fact, even before I took my oath of office, I was already sending si Secretary Bellio and Doresa to start the negotiation. We are doing well, and in the fullness of God's time, I pray na magkaroon tayo ng kapayapaan. But ang problema natin, kakaumpisa lang sa other side. The Mindanao is a very sticky issue. I come from a lola na Maranao. Ang lolo ko Chinese. So, in a way, if there is anybody who would also want peace for my land, isa na ako. Because the Vice Mayor, si Punong, yung kabarkada ni General Atal, yan sa Mindanao, lahat ng mga opisyal ninyo dumaan ng Mindanao, so kilala ko. I've been mayor for 23 years. Pag naariglo natin itong komunista, it is not a case where relax na tayo because your training would continue. In the horizon. At wag ninyo akong tanungin o dadating ba o hindi. Dadating yan. Sigurado ako, and even if I'm no longer around, you will remember me.
dadating yan kasi ito ang na-experience ko. So I find it easy to have access to every Moro tribe for the reason that, lola ko Moro. I have talked to Japar, to Murad. Easily sabi nila, sige Rod, mag-usap tayo. Let us revive the talks. Now remember that Murad said before, na kung hindi niya makuha ang BBL, he will go to war. So sinabi ko sa pumunta ako doon sa kampo nila, at sinabi ko, ako na yung presidente, magpatayan tayo, gusto mo? Antuin to Japan. And si Nor Miswari is ambivalent siya. Ang tingin ko, si Nor will not commit now. He's consolidating the forces. But he has lost control of the young men of the Moro generation. Yang Abu Sayyaf na yan. Ang Abu Sayyaf no longer hungers for independence sa Mindanao. They are no longer hungry for autonomy. They are hungry for a fight to establish a caliphate in Southeast Asia. Caliphate is a kingdom for the Muslims. Moro lang naman dito sa atin yan. The natives, called them Moro. Kasi Moro man talaga yan sila. So, ang problema is, hindi na yan sila makipag-usap on the basis of anong maibigay mo, eskwelahan, or it's either the caliphate or nothing. Ito, you have to reorient and reinvent yourself. Because itong terrorism, just like in the Middle East, although may front war, may kasaling urban terrorism. Putok dito, putok doon. Araw-araw yan magtingin ka sa newspaper. CNN or lahat ng international network. Yan ang problema. May banatan, maybe in Mindanao talagang intense yan. So, hindi kagaya ang NPA on the move. Naghabulan kayo. Pitong Abu Sayyaf, kasi island lang naman, static yan sila dyan. Ang hanapan yan, pabilisan na lang ng tainga pati mata. So, you have to train more. You have to reinvent yourself from almost a soldier in uniform to all of you being intelligence operatives. Kasi karamihan dyan, magpasyal ka, mangangamoy ka, hindi naman army ito eh. So they come as parang farmers, just like in the Middle East. May mga paputok na ng kutse yan. Hindi na yan kontento doon sa Davao na bumba-bumba. So it's a long fight ahead. What I can assure you is, for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war, or at least to defeat them in every fight. Di kayo maluluma dyan because si Defense Secretary nga binigay ko absolute authority to buy whatever is necessary. We are doing good with the sniper activity. You learn more about it. At saka yung mga vest ninyo, sabi ko lahat dapat pagpasok, lalo na yung mga entry. Kailangan na. But more of you will be given yung protection sa armor. And of course, the weapons that you desire. But above all, I have ordered and will binigyan ko kayo din ng almost $500 million. Last time sa AFP nagpunta ko, maraming kulang ninyo, marami akong binili. MRI, Barek is for pag nag-away kayo dyan, hindi kayo na-extract kaagad, tapos nasugatan ka sa kamay paa.
at yung gangrene, basta maipadala ka lang, mailipad ka sa, and my orders are, yung presidential plane ko, binigay ko na sa armed forces for the use as air ambulances. Baski isang sundalo lang, basta ka medyo magdating na yung gangrene, ganon, ilipad ka agad. It is like a tank where yung divers, tapos mas mabilis pa sila sa bubble, and the sapper, they call the bends, yun ilagay ka doon, and the circulation will help you normalize or stabilize your lahat na pwedeng para makabuhay. And yung mga field hospitals ninyo, I'd like to mention ito now for the first time. Somebody is giving us 1 billion to yung sa mga Davao, meron doon ospital. We will complete it so that kung maaari lang, ipauna ko yung sa ulo. Doon ko ilagay yung ospital na mga operating rooms. Lahat ng kailangan. Somebody is giving us, but he does not want me to mention his name. Pero ewan ko lang, someday, maybe maglilik rin yan. He wants to start. As a matter of fact, they're also starting to build the rehab for the addicts sa Cebu. So, lahat yan, ipalapit ko yung mga ospital na for life-saving. And I said, there are about ilang aeroplano ba yan sa presidential, I've given that up. Hindi ko na nagamit ni minsan. Sabi ko, gamitin na ninyo yan for ambulances. For those na kailangan ng ospital kaagad sa Maynila, madala kaagad kayo doon. To save lives and everything. And do not be afraid as a soldier. Alam ninyo yan eh. Nung pumasok kayo pagkasundalo, alam ninyo yan. But you know, let me be very philosophical about it. Hindi pa kayo pinanganak. Wala pa yung nag-asawa yung tatay, pati nanay mo. Lahat tayo dito sa mundo may guhit yan. Believe me. Okay, huwag makinig sa... May chaplain ba dito? Wala. Are you here? Andito yung chaplain. Huwag na sana ma-open. But lahat tayo, bago kayo alam na ng Diyos kung saan ka ilagay at kailan ka hanggan. And you choose to be a soldier, nandyan na yan sa palad ninyo. That when the time comes, when you grow old enough to decide for your own, that you will become a soldier is already written in your destiny. So, pinili ninyo yan. So, hindi sabihin mo mamatay, but you play with life and death. But that is natural. Kung ako ang sundalo, papiliin mo ako in the field of honor sa battlefield o paabutin mo ako ng 70 years old, ang sakit ko, bangungot, mamatay, ay putang. Dito na ako sa... I mean, when you are a soldier, you should die as a soldier. Bakit ka pa mamili ng iba? But if you are good enough, well, at least makalima-anim ka lang naman, tabla na, but most of you will survive. I know that. Hindi naman yung mga casualties, hindi magagaya noon. Modern medicine, modern lahat. As a matter of fact, I said yung mobility ninyo is faster by allowing you to use yung aeroplano para sa akin. Sa inyo na yan. Hayaan na ninyo ako. Kaya ko ng mag-commercial. So, prepare for that eventuality because ang kalaban nyo dito, sabog. So, magbantay kayo you have to learn from the police. Yung nagkatapos ng mga ganon, pagtingin lang sa isang bag, and yung movement sa eyes, typical yan, kaya ninyo naka-ganon, naka-shades, ayaw halos makita yung configuration ng muka. Tapos may bag, very casual, but very nervous. Kaya ninyo yan, pag-aralan lang ninyo na mabuti. Profile, the profiling of a bomber.
or a terrorist. Now, the second, I said, you will have everything you need. Walang problema. Ibigay ko sa iyo lahat. Second is yung sa droga. I do not know if I will survive the 6 years or not. But if I do not survive the 6 years, the imponderables of life, whatever the cost may be, kaya nga ako pumunta dito, na-late ako ng konti lang naman, because I had to pass by the headquarters yung sa PSG, sa likod, because the doctor there died yesterday, and I had to pay my respects to the wife and the child. Ayan ako. So, hindi man natin talaga alam ko. And he was very young, 57 years old. So, yan ang mga bagay-bagay. But if I do not survive, pahingat mo ako ng ano. Alam mo, Adre, hindi naman ako nakulang, abogado ako eh. Pero sa karami, hindi ko kaya patayin lahat. Basta ako pang patayin ito. You know, ito lahat yan. Ang last. Mayor Rinaldo Flores, HVT, High Value Target, Magilian, La Union, validated. Tapos dito sa isang page, Mayor, Assemblyman, Mayor, Vice Mayor. Dito sa iba naman, puro barangay captain. Puro barangay captain. Barangay captain, Bunay Sultan, Lumate, Maasin, Municipal Councilor. Alam mo, ang kontra ko dito, Gobernur, Congressman, Mayor, Barangay Captain, nasa gobyerno. How can I build a case na ganito? Sa karami, sabihin ng human rights, itong mga torpe na you build a case, then you file. Paano? Sana ako maghanap ng pulis na tayo, you are preparing for what? Ito. Oh. Sana ako kagaya si Luot, Region 1, nandyan yung pangalan niya. General Luot, Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Ayun ang mga kalaban nito. Kasabi ko, if it would outlast me, kung wala ako bigla, ang hingin ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga journalists, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan. Hindi ko rin alam yan. Sa Davao, stricto lang ako. May namamatay. Kaya ako binibira na human rights violator lang. Pero na presidente ako, yung piniga ko na lahat, doon naglabasa na, ito na yun. Entire Republic of the Philippines. Police, PO3, PO1, PO3, tapos may inspector. Ibigay ko ito sa armed forces, sa commanding general. Ito yung problema natin. Ang bayan ng Pilipinas, hindi talaga umangat. Para sa runway tayo, full blast na, bomba na ng ayaw talagang umangat. One, corruption sa gobyerno. Kita man naman dito, pati mga polis, pati mga baramangkita. Paano tayo angat? Paano tayo angat ito talaga kung ganito ang buhay natin? Then corruption sa airport, dyan sa customs,
immigration, pahirapan pa. Sabagay ngayon, wala na. Talagang marinig ko, isang balita lang, out ka. Hindi na ako maghintay na, let's say, talagang, kaya ngayon, I want zero. At least makinabang ating mga kababayan. Pero ito ang pinakamabigat. Corruption ito plus crime. Alam mo itong droga, Adre, ito pag nag-asawa, pag napasok ang babae o lalaki sa droga, yang pamilya na yan would be dysfunctional. It would not function as a family. Sira na. So karaming tatamaan nito, humawak ng droga. Magsabi ka lang mga 2 milyon, sabi ng PDEA noon, 3 milyon. Huwag mo na lang dagdagan, except yung nag-surrender, 700,000. Thousands? Tinaman all over the country. Di anong mayari ng bayan natin? Plus the corruption. Tapos may gulo pa tayong inaharap. May terrorism. Talagang hila. But first, kung masira sa atin ang gobyerno, wala akong sinasabi sa inyo. I am just saying that the ultimate warriors sa Constitution to protect the people is the armed forces of the Philippines. So bahala na kayo kung ano ninyong isipin ninyo ito kung walang tao to serve. Inyo yan. Sa Constitution is to preserve ang ating. But again, sa panahon ko kung 6 years, wala kayong takot. Lahat na gawin ninyo sa utos ko, akin yan. Ako ang magpakulong. Sabihin lang ninyo, utos yan ni Mayor Duterte. Siya na ang tanungin mo. Kami nagtatrabaho lang sumusunod. Kasi siya yung mayor. Siya yung ikulong ninyo. O walang problema. Ako ang magpakulong. Trabaho lang kayo. Just do what is the mandate of the Constitution. At ako na ang bahala dito sa inyo. I will protect you. I will not allow one policeman or one military to go to jail for doing his duty. Yan ang inyong trabaho yan. Baka nakalimutan ninyo, inyo yan. To protect. Ang pulis dyan lang, pero pagsabog yan, inyo yan. Do not allow the country to disintegrate. Hindi na magtagal. Bong, sana yung... Because you are listening, believe ako sa... Ganito na lang, Bong. Ito na lang, i-donate na lang niya sa gobyerno. Pero with the understanding na yung sinong may hawak nito, doon ibigay. Kasi kung i-process mo pa sa mga lisensya, makuha pa ito ng mga... Hindi personal. Kasi applyan pa nila eh. So mag-uwi pa yan, makuha ng clearance ng fiscal, mahingian pa yan. Kayo maghingi, barilin mo. Utang ina. Ngayon, kasi because you are good listeners, pero bigyan ko kayo, when the time comes na medyo ang delikado na at more of intelligence na, bigyan ko kayong lahat. May dating sa inyo, maghintay lang kayo. Pero for now, mag-distribute na ako, sabihin mo Bong sa to donate it in bulk, tangkapin ng property officer ng armed forces. Pero kung sino yung makabigay sa kanyang MR, pero kanya na yun. Understood na yun. Mas madali. So, hindi ko man dala lahat ang baril. Hindi, mag-take off yung helicopter ko, ikarga ko lahat. 3 lang muna, bigay ko kay Colonel Atal.
Siya na ang mag-lottery. I-lottery mo lang, 3 yan. Glock. Anong ka ba yan? Glock 45. That's about 6 shots. 7 lahat kung kargahan mo ata, o 6 o 5. Yan ang Glock. Meron man kayong Glock, no? Ang problema sa Glock, ang lock nandyan sa trigger. Kaya pag sanay ka, lalo na kung makainom ang buang, pagputok, baka isang bayag na lang maiwan. Just be careful yung Glock. Ang army kasi hindi naman ang main weapon ninyo. Secondary weapon lang. You don't have to cock it. Pero 3 yan. But everybody will have. In the coming days, mag-order ako. Yung gano'n na ano. So, okay na yan. Punta kayo sa bayan, surveillance, inom-inom doon. Pag malasing, walang ibang makitang kontra, yung pulis ang kalabanin. Basa ko, talaga itong shoot out, policeman pati army. Wala mang kalaban. Sila na lang. Hindi na magtagal. But walang akong kunin dito. Ang nandito, na-erase na, yung si Alcala. Sabi ko, planuhin ninyo yung kumabigat yan. Congressman, yan. O, kita mo, nandyan. Labas talaga. Udikta. Wala, si Udikta, si Nalbage. Siguro, baka mga army yun. Kasi harap-harapan man. Army, harap-harapan eh. Pulis, takbo man kaagad. Hindi na ako magtagal. Just a piece of advice. Ngayon, there's a lull. Silence. Train, slowly train sa covert tawag niya. So that you'll be able to deal with the problem in the coming days. Maraming salamat po. They will just remove the podium, sir, and then they will present to you a memento. A simple memento will also be presented to our Commander-in-Chief, to be presented by our Division Commander, Brigadier General Paul Talay Atal, DPA Armed Forces of the Philippines. This is a book with Presidential and 5th Infantry Division seal made of Nara and Kamagong wood, which symbolizes the commitment and dedication of the officers, enlisted personnel, and civilian employees of the 5th Infantry Star Division to the thrust and programs of President Rodrigo Roa Duterte, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na. May I request the President for a photo opportunity. For the first group, we have the Division Commander and staff. Para sa pagkasenso, ikaw at ako, tayong lahat. Second batch, get ready. Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang
paligid. Thank you, sir. For the second group, we have the brigade and battalion commanders. Please get ready, third group. At mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Thank you. For the next group, we have the civilian employees. Para sa pagtasin, We have the other officers of the 5th Infantry Star Division. ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people. Thank you. Now we have the civilian employees. Tayong lahat kay Rodrigo. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Thank you. And now may we have the Star Troopers. Awa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na Thank you very much, President Duterte. This ends our program for today. Again, we would like to thank our President for visiting the 5th Infantry Division today. We feel very privileged and honored of your presence. Now we will have the para sa